Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Pangulong Rodrigo Duterte ginawaran ng Order of Lapu-Lapu Award ang mga sundalo at pulis na nasawi sa bakbakan sa Marawi. Police Chief Inspector Jovis Penido idinestino ng Pangulo sa Iloilo City. Ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute inilibing na sa Bulacan. Kian Lloyd de los Santos, inilibing na noong Sabado, iba't ibang grupo muli nanawagan na itigil na ang anti-drug war ng pamahalaan. Executive order na magbibigay kapangyarihan sa Interagency Council upang maresolba problema sa trapiko lalagdan na sa Setyembre. Dalawa ang nasawi dahil sa pananalasa ng Tropical Storm Harvey sa Texas. Libo-libong residente inilikas na dahil sa matinding pagbaha. At awiting likha ng isang nurse mula sa Pangasinan, uwagi sa August monthly finals ng A Song of Praise o ASO. Magandang tanghali. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Police Chief Inspector Jovis Penido sa bago nitong assignment sa Iloilo City. Mula sa Malacanang, magulat si Rosalie Cos. Rosalie? Yes, magandang umaga, Flor. Sa Iloilo City ang sunod na assignment ni Police Chief Inspector Jovis S. Penido. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati kanina sa paggunita ng Araw ng mga Pambansang Bayan. Ayon sa punong ehekutibo, pinagbigyan niya ang kahilingan ng Police Chief Official. Nagtunong din ang punong ehekutibo kung mabubuhay kaya ang Iloilo City Mayor na si Jed Patrick Mabilog na ayon mismo kay Pangulong Duterte ay isang drug protector. Si Espinido ang Chief of Police sa Albuera, Leyte at Osamis City kung saan kapwa napaslang ang mga tinaguriang narco-politicians na sina Mayors Rolando Espinosa at Reynaldo Paruhinog sa anti-drug operation. Gayunman, binili na naman ng Pangulo ang hepe na sundin ang rule of engagement at rule of law upang manatili ito niyang suportado. Hiniling naman ni Espinido kay Mayor Mabilog na totohanang makipagtulungan sa pulisya, sumunod sa panuntunan at isurrender kung anuman ang kinakailangang isurrender sa mga otoridad. Samantala, ginawara naman ni Pangulong Duterte ng Order of Lapu-Lapu Award ang 129 na mga tropa ng pamahalaang nasawi sa Marawi crisis. Kaya din si Police Chief Inspector Espinido dahil sa kontribusyon nito sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na iginawad ang naturang Presidential Award sa mga individual na nagpamalas ng pambihirang serbisyo para sa bayan sa ilalim ng Duterte administration. Flor, pagkatapos gunitain ang Araw ng mga Pambansang Bayani dito sa libingan ng mga bayani, ay agad namang tumulak o nagtungo ang kampo ni Pangulong Duterte sa San Fernando, Pampanga, kung saan magkakaroon ng briefing ang Pangulo hinggil sa avian flu virus sa lalawigan at makikilahok din ito sa isang boodle fight kung saan ihahain ay ang mga poultry products. Yan muna ang latest live mula dito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Taguig City. Nilibing na ang ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute na namatay kahapon sanhi ng iba't ibang sakit. Narito ang report ni Asher Cadapat Jr. Idiniklarang dead on arrival kahapon ng mga doktor sa Taguig Pateros Hospital si Kayamora Maute, ang ama ng magkapatid na Omar Kayam at Abdullah Maute na itinuturong mga lider ng teroristang grupong umatake sa Marawi City. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, dinala si Kayamora sa ospital linggo ng hapon matapos mahirapan sa paghinga at tumaas din umano ang blood pressure nito. Ayon pa sa BJMP, nang dalhin si Kayamora sa Camp Bagong Diwa noong June 8, lumabas sa kanyang medical examination na mayroon siyang hypertension, diabetes, pneumonia at viral hepatitis. Ayon sa mga kamag-anak ni Kayamora, ilang araw na umanong iniinda nito ang panghihina ng katawan at hirap sa paghinga. Nung nakita ko na habang naglalakad, sabi ko ito si Engineer Kayamora, he will not last long. Mahina ho ang loob niya. Nakadagdag ang pag-arestado sa kanya. Mula sa ospital ay dinala ang bangkay ni Kayamora Maute sa BJMP Jail Complex para masilip ng mga kamag-anak nito. Matapos nito ay dinala ang labi ni Kayamora sa isang moske sa Quiapo, Maynila para sa burial rites nito.
Agad itong inilipat sa North Zagaray, Bulacan upang ilibing sa himlayang liwanag ng kapayapaan ayon sa tradisyon ng Islam. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Daan-daan naman ang nagipaglibing nitong Sabado kay Kian de los Santos na napatay sa anti-drug operation ng Caloocan Police. Narito ang report ni Ray Pelayo. Dala ang kanilang banner at nakasuot ng puting damit. Humuhos ang daang-daang nating mga kababayan upang makiramay sa libing ng 17 anyos na biktima ng anti-drug war ng pamahalaan na si Kian de los Santos noong Sabado. Ang mga residente sa Caloocan, kani-kaniyang pwesto para masilayan ang pagdaan ng labi nito. Ang isang ginang hindi napigil ang sarili at isinigaw ang umano'y pagkamatay din ng kanyang anak. Yung anak ko doon sa probinsya, sa Kamatbaran, ako sa Del Norte. Yan, walang kasalanan ng video killer. Pinakain sana, ipaglaban natin sila. Pagtapat sa Police Community Precinct 7 ng Caloocan City Police ay huminto ng sandali ang mga nagpaparada para isigaw ang kanilang saloobin. Justice for Kian! Justice for all! Justice for Kian! Justice for... Ayon sa isa sa nakaduting pulis, apektado ngayon ang kanilang operasyon dahil sa nangyari. Yun, medyo tumambling yung mga operatiba natin. Hindi po sila kagaya nung una na talagang agresibo. Kasi siyempre... Bago ilibing si Kian sa Laloma Cemetery, nagbigay ng maiksing talumpati ang magulang nito upang pasalamatan ng mga sumuporta. Inalala ng kanyang ama kung paano ang ginagawang pagtulong sa kanya ng kanyang anak sa kanilang hanap buhay. Iyan mo'y napakabay ng bata. Mula alas 6 ng umaga, gumigising ng mga anak. Kailangan mo, pati na namin. Naghihinagpis ang pamilya dahil ang paghihirap nilang maitaguyod ang anak ay nawalan na nila ng kabuluhan. Wala kang asawa yung lumayo upang mapag-aaralan ng siya. Ngayon, wala na rin. Nanawagan naman ang Malacanang sa publiko na ipaubaya na sa batas ang pagresolba sa kaso ni Kian Loy. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi siya makikialam sa kasong nang napastang na si Kian Loy de los Santos. Mula sa Manila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Lakay, ayon nga dito kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay misinformed o ignorante sa mga proseso dito sa Department of Justice itong mga nananawagan na magbitiw siya o mag-inhibit siya sa kaso ng binatilyong si Kian Loy de los Santos. Reaksyon ito ni Aguirre sa gitna ng panawagan na mag-inhibit siya sa kaso dahil sa pangambang magkaroon ng whitewash, kaugnay na rin ang mga naging pahayag ng kalihim na pinapalaki lang ang isyo. Itong Biyernes, sinampahan na ng murder sa DOJ ang mga pulis Caloocan na sinasabing sangkot sa pagpatay kay Kian. Ayon kay Aguirre, ni hindi umano niya hahawakan ang kaso at wala siyang niresolban isang kaso mula nang maupo siya sa pwesto. Sa ngayon anya, mga prosecutor ng National Prosecution Service ang may hawak sa kaso at kahit magkaroon pa ng apela sa magiging resolusyon ng piskalya, ang mga undersecretary lamang ng DOJ ang hahawak dito. Kaya't hindi niya dadaan sa kanya ang kaso bago ito tuluyang isampa sa korte o kaya'y madismiss. Lakay, ayon pa nga dito kay Secretary Aguirre ay tuloy yung kanilang investigasyon o itong ginagawang hiwalay na investigasyon ng NBI sa kaso ng pagpatay kay Kian kahit pa tumanggi yung pamilya nito na makipag-cooperate o pumayag na ipa-autopsy sa NBI itong mga labi ng biktima. Lakay. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Maynila. Nagpaliwanag ang Commission on Elections kay COMELEC kung bakit itinigil muna ang printing ng mga balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Pinabulaanan ng Commission on Elections Printing Committee na may kinalaman sa hinihintay na desisyon ng Senado kaugnay ng October polls postponement. Kaya pansamanta nilang itinigil ang pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa komite, inaayos nila ang bilang ng mga balotang dapat maimprenta sa ilang polling precincts. Pag-aaralan din ng poll body kung makakaapekto ito sa printing sa target nilang petsa para matapos ito sakaling matuloy ang halalan. Sa huling ulat ng COMELEC, may tinatayang 15,021 na balota na
ang naimprenta para sa lalawigan ng Batanes. Samantala, inaasahan namang ilalabas na ngayong linggo ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang desisyon nito kung itutuloy ba ipagpapaliban ng October polls. Ito ang inihayag noong Huwebes ng chairman ng komite na si Senator Richard Gordon matapos ang pagdinig sa Senado kasama ang mga kinatawan mula sa COMELEC, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at ilan pang ahensya na may partisipasyon sa halalan. We have to protect the expenses of the government. I expect na this week, siguro by Monday, kung makuha ko yung report ng House, ilalabas ko rito. Una nang inihayag ng ilang senador ang pagtutol na muling ipagpaliban ang halalan. We are opposed to postponing once again the barangay election. For our democracy to continue to flourish, there must be a regular renewal of the mandate of the leaders, of our leaders. We hold our leaders accountable through an election. No, because it's the first time, Chairman Bautista, that we will have an anti-dynasty provision. Maybe it's just right na ihiwalay na muna siya sa barangay para mabigyan ng pansin itong SK kasi maybe by separating it from the barangay elections, we can give it the right attention. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nanawagan si Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mga opisyal at empleyado ng komisyon na magkaisa at mag-focus sa kanilang trabaho. Inawagin ni Guanzon ang panawagan dahil maraming natatenggang trabaho sa Comelec dahil sa problema kinakaharap ni Chairman Andy Bautista. Muli rin hiniling ni Guanzon kay Bautista na mag-leave of absence muna upang hindi maapektuhan ang trabaho ng komisyon. Kahit na ba, mag-araw-araw kami dyan, pasa kami ng mga kaso, kung mapenga sa kanya, hindi siya pipirma ng certification, walang writ of execution, ano mangyayari sa mga kaso nyo? Tapos kahit ano gawin namin, magpasa na ng kontrata para sa National Printing Office, para sa supplies, bidding nyo na, lahat-lahat. Kung hindi siya pumirma ng Notice of Award, ginawa niya ng 2016, hindi siya pwede ba ng notice to proceed at hindi makadeliver supplies. Sino sisisihin? Kami lahat. Nasa tanggapan na ng House Speaker ang impeachment complaint laban kay Comelec Chairman Andy Bautista. Narito ang report ni Grace Casin. Ipinasa na ng Office of the House Secretary General sa opisina ni House Speaker Pantalon Alvarez ang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Comelec Chairman Andres Bautista. Nakasaad sa memorandum na ito na itinuturing ng verified ang complaint matapos i-endorso ng 3 kongresista. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, may 10 session days ang Office of the Speaker para i-refer ang complaint sa Committee on Justice. Pagdating sa komite, aalamin kung ito ay sufficient in form, sufficient in substance, at kung may probable cause. In general, dapat lahat ng iyanan should fall within the grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, high crimes, at saka betrayal of public trust. Anything that will fall under those, hindi ko alam kung ano yung mga allegations that will constitute yung 4 na yun. So, depende na sa mga allegation. Una nang sinabi ng mga complainant na gagawin nilang testigo si Mrs. Tish Bautista laban sa asawang si Chairman Bautista. Dahil si Tish umano ang may personal knowledge sa ilang mga mabibigat na aligasyon. Subalit ayon kay Umali, maaaring magkaroon ng problema. Dapat siyang nag-file ng complaint. Kung siya pala may personal knowledge, she should have filed the complaint herself. Kung hindi personal knowledge, tigil sa iyo, sa korte, sa batas, yung hearsay, walang ebidensya rin. Oras na pumasa na sa komite ang impeachment complaint, dadalhin na ito sa plenaryo. Doon nangangailangan ng 99 na boto o 1/3 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara para maiakyat ito sa Senado na siya namang tatayong impeachment court. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pangungunahan ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pampanga ang pamamahagi ng kompensasyon sa mga farmers na apektado ng bird flu outbreak sa bayan ng San Luis. Makakausap natin sa telepono si Joshua Antonio, kaugnay ng balitang yan. Joshua?
Pero magandang tanghali, pinagkaloob na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kompensasyon para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng avian flu virus dito sa lalawigan ng Pampanga. Nasa 29 na milyong piso ang ipinamahagi sa mga poultry raiser mula sa bayan ng San Luis, Pampanga. Kasama na rin ang bayan ng Aena, San Isidro, San Nueva Ecija bilang bayad sa pinatay ng manok, bibe at pugo na naturang halaga inisyal na bayad lamang sa 43.31 billion pesos na kinakailangan bayaran ng kagawaran ng agrikultura sa may-ari na nagkasakit sa mga manok at domesticated birds. Highlight din sa naturang programa ng Boodle Fight kung saan pagsasalu-saluan ng mga poultry raiser at ng Pangulo ang mga putaying manok tulad ng barbecue at fried duck. Nais silang ipakita sa publiko na ligtas ng kainin ng kanilang mga produkto. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Ella. Maraming salamat, Joshua Antonio Live na nag-uulat mula sa Pampanga. 7 farm workers pa sa Nueva Ecija at Pampanga na na-expose sa bird flu virus ang sinusuri na ng Department of Health. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Hinihintay pa ng Department of Health ang resulta ng pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine sa 7 farm worker na na-expose sa bird flu sa Nueva Ecija at Pampanga. Ang mga ito ang ikalawang batch ng mga isinailalim ng DOH sa pagsusuri upang matiyak na walang kaso ng human transmission ng bird flu virus. Una nang sinabi ng kagawaran na wala pang naitatalang nagpositibo sa bird flu virus sa bansa. Hindi rin anya dapat ikabahala ng publiko ang napabalitang nakakahawa sa tao ang naitalang H5N6 strain na nakita sa bansa. 34 suspect cases, 30 from Pampanga and 4 from Nueva Ecija. They were promptly placed on isolation as part of the precautionary measures to avert any possible human-to-human transmission of the infection. As of 24 August, yesterday, all were negative for influenza A, H5N6. Samantala, may mga itinalaga na ring ospital ang DOH sa Region 3 at sa Nueva Ecija upang mag-assess ng mga suspected cases at para sa diagnosis ng mga nakolektang specimen ng mga ito. Naka-heightened alert status ang San Lazaro Hospital at ang Lung Center of the Philippines sakaling may maitalang human transmission ng H5N6 sa Pilipinas. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, patuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng virus at mapigilan na kumalat pa ito sa iba pang lugar sa bansa. Ngayon naman po is we have a team to conduct the trace back, meaning yun po yung investigation na po saan po siya nanggaling. Saan ba galing yung Nueva Ecija and Pampanga case? Connected ba sila sa isa't isa? Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod, panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan ngayong linggo. Uber pinagbabayad ng 190 million pesos kapalit ng pagbawi sa suspensyong ipinataw ng LTFRB. At panukalang 4-day work week, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nabugbog sa Bacolod City. Samantalang nirespondihan din ng UNTV News and Rescue ang babaeng sinaktan ng kanyang boyfriend sa Cagayan de Oro City. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. May sugat sa ulo at gasgas sa kaliwang tuhod si Peter Clanaria, 23 anyos, nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa Bacolod City Police Station 6 alas 3 noong Sabado ng madaling araw. Ayon sa mga pulis, nag-iinuman ang biktima at mga barkada nito sa isang tindahan nang bigla silang lapitan ng mga di pa nakikilalang kalalakihan at binugbog. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong sugat ng biktima at inihatid sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi naman nasugatan ang kasamahan ng biktima dahil agad nakatakbo ang mga ito. Pinaghahanap naman ng mga pulis kung sino ang mga may kagagawan sa pambubugbog. Samantala, nadat na naman ang UNTV News and Rescue Team ang 36 anyos na si Iris Borja na iniinda ang pamamaga ng muka at posibleng deformity sa ilong sa Bonbon, Cagayan de Oro City pasado alas 11 noong Biyernes ng gabi.
Ayon sa biktima, sinuntok siya ng kanyang kasintahan matapos na may mabasa sa kanyang cellphone. Hindi naman sinabi ng biktima kung ano ang nabasa ng kanyang kasintahan na dahilan ng pananakit nito. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima at pagkatapos ay dinala sa Junior Borja City Hospital. Dinampot naman ng mga pulis ang sospek na kinilalang si Ernie Mawang. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Magkakaroon na naman ng increase sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. 25 hanggang 35 sentimos ang posibleng madagdag sa halaga ng 1 litro ng gasolina. 20 hanggang 30 sentimos sa diesel at 15 hanggang 20 sentimos naman sa diesel. Ang oil price hike ay bunsod ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pinagbabayad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 190 million pesos ang kumpanyang Uber kapalit ng pag-aalis sa isang buwang suspensyon. Narito ang report ni Joan Nano. Posible nang bawiin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang buwang suspensyon na ipinataw nito sa Uber Systems Incorporated. Ito'y sa kondisyong magbabayad muna ang kumpanya ng 190 million pesos bago ito tuluyang payagan na makabalik muli sa kanilang operasyon. Ayon sa LTFRB, ibinatay nila ang 190 million pesos sa kinikita ng Uber. Sa impormasyong isinumite ng kumpanya sa LTFRB, nakasaad na kumikita ang mga ito ng 7 hanggang 10 milyong piso kada araw base sa order na inilabas ng LTFRB noong Biyernes. Sinasabi na maaari nang muling makabiyahe ang mga driver at partner operators ng Uber kung babayaran nito ang 19 na araw na natitira mula sa isang buwang suspensyon. And in lieu thereof imposes a fine of 190 million pesos, the amount of which when paid will be remitted to the National Treasury. Bukod pa dito, ipinag-utos rin ng LTFRB sa Uber na ipagpatuloy pa rin ang pagbabayad nito ng kompensasyon sa mga driver at operator hanggang sa makabalik ang mga ito sa kanilang serbisyo. Hereby directs to pay its TNVS peer operators the amount of 19,949,600 pesos per day until the day when the services of respondent Uber will be restored. Sa pahayag naman na inilabas ng Uber, sinabi nito na sinisikap na nilang matugunan ang mga kondisyon ng LTFRB upang makapag-operate na muli. Samantala, sinang-ayunan naman ni Senator Grace Poe ang naging desisyon ng LTFRB. Subalit mas makabubuti aniya kung mas maagang naipalabas ang order upang agad na nakagawa ng aksyon ng Uber. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilang kongresista ang nadismaya kay LTFRB Chairman Martin Delgra sa pahayag nito sa Get It Straight with Daniel Razon na tila ipinagtatanggol ang mga abusadong taxi driver. Makakausap natin sa telepono si Grace Casin, kaugnay ng balitang yan. Grace! Floor, hindi nagustuhan ng ilang mga kongresista nang sabihin ni LTFRB Chairman Martin Delgra sa programang Get It Straight with Daniel Razon noong Biyernes na dapat ay pasahero mismo ang gumawa ng hakbang para i-assert o ipilit ng mga ito ang kanilang mga karapatan tuwing sasakay ng taxi. Sa programa, sinabi ni Delgra na dapat ay agad silang sumakay ng taxi sa kasabihin ng kanilang destinasyon upang hindi na umano tumanggi ang mga driver. Dapat din daw ipilit ng mga pasahero na metro lang ang kanilang babayaran at hindi ang pamasahing gustong ipataw ng mga taxi driver. Ayon kaya ang tayo party list representative nila Bayon, hindi tamang ipasa sa mga commuter ang responsibilidad sa pagdidisiplina sa mga taxi driver. Dagdag pa nito, hindi naman lahat ng mga sumasakay ng taxi ay alam at may lakas na loob na ipilit ang kanilang mga karapatan. Ayon naman kay Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, di kitang-kita na ang mga pang-abuso ng ilang taxi driver sa mga social media posts. Pero imbis na disiplinahin, tila ipinagtatanggol pa umano nito ang ilang mga abusadong taxi driver. Dahil sa binitawang pahayag ni Chairman Delgra na nawagan si ACT OFW Party List Representative John Bertis na magbitiw na ito sa pwesto dahil mainaw na hindi nito kayang bigyan ng aksyon ang ipinakitang social experiment sa programa na malinaw daw na paglabag ng ilang mga taxi drivers sa batas. Samantala, ayon naman kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, nakatakda naman silang maglabas ng sagot hinggil sa nasabing issue ngayong araw. Floor? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City.
Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 4 na working days sa loob ng 1 linggo. Narito ang ulat ni Aser Cadapan Jr. Lusot na sa third at final reading sa Kamara ang House Bill No. 6152 o ang panukalang Compressed Work Week Scheme. Ayon sa isa sa mga may akda ng panukala na si Baguio City Representative Mark Go, layon nitong magkaroon ng balansing oras sa trabaho at personal na buhay ang mga empleyado. Sa ilalim nito, magkakaroon na lamang ng 4 na araw ng trabaho kada linggo. Subalit pahahabain sa 10 hanggang 12 oras kada araw ang working hours ng mga empleyado upang mabuo pa rin ang kinakailangang 48 oras kada linggo na total working hours ayon sa isinaad ng Labor Code of the Philippines. Kalinsabay nito, dapat ding bayaran ng overtime work ng mga empleyado kung may higit silang 48 working hours sa bawat linggo. Sa ilalim din ng Compressed Work Week, may 2 o 3 araw na rest days ang bawat empleyado. Gayunman, hindi lahat ay masasakop ng panukala. Nasa mga employer pa rin ang desisyon kung ipatutupad nila sa kanilang mga negosyo ang Compressed Work Week batay sa kanilang business requirements. Kinakailangan namang maipasa ang katulad na panukala sa Senado upang tuluyan itong maipatupad. Iba-iba naman ang reaksyon dito ng publiko. Parang manibago na naman tayo dyan, mag-a-adjust naman. Para sa akin parang okay lang pa rin yung dati. Okay lang. Mas makapag-invest ka ng time sa family. At the same time, makakapagpahinga ka. Pag same salary, okay lang. Much better yun eh. Kasi 4 days lang siya. Tutol naman sa panukalang batas si Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus. Aniya, palalalain lang ng Compressed Work Week ang sitwasyon ng endo o contractualization sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Tinututulan naman ng ilang manggagawa ang Compressed Work Bill o Work Week Bill na pumasa na nga sa Kongreso. Mula sa Welcome Rotonda, may report si Ray Pelayo, live. Yes, Ray. Lakay nagpiket dito sa Welcome Rotunda itong grupong kilos na manggagawa bilang protesta dito nga sa Compressed Work Week Bill. Binigyan din ng grupo na hindi mga makina ang mga manggagawa kundi mga tao rin na napapagod. Hiling ng grupo na mahigpit na ipatupad ang 8 hours workday at hindi ang mas mahaba pang oras gaya ng isinasaad sa Compressed Work Week Bill. Nais din ng grupo na gawing 750 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga pribadong manggagawa sa bansa at 16,000 pesos naman ang buwan ng sahod para sa mga manggagawa sa public sector. Sa panayam naman kanina sa telepono ng UNTV News, sinabi ni Department of Labor and Employment Undersecretary Joel Maglungsod na tutol siya sa panukalang batas dahil makakaapekto sa mga manggagawa ang mas mahabang oras ng trabaho. Ayon naman sa author ng bill na si Baguio Representative Mark Go, parang extended na rin ang 8 hours na trabaho ng mga manggagawa ngayon dahil sa haba ng oras na ginugugol nila sa biyahe papunta sa trabaho na dulot ng traffic ngayon sa Metro Manila. Kapag naisabatasaan niya ang Compressed Work Bill ay magkakaroon pa ng isang ekstrang araw ang mga manggagawa para sa iba pa nga nilang lakad o dagdag na panahon para sa kanilang pamilya. Magiging aplikable lamang ito sa mga pribadong kumpanya at hindi naman sa mga ahensya ng gobyerno. Optional rin anya ang sa mga employer kung gusto nilang ipatupad sa kanilang kumpanya. Ay naman sa Associated Labor Unions, TUCP, pabor sila sa panukalang batas basta't magkaroon lamang ng konsultasyon sa kanila. Payag din silang isabatas ito sa kondisyon na hindi babawasan ang kanilang mga sweldo at benepisyo. Ay naman sa Employers Confederation of the Philippines, makakaapekto sa performance ng mga manggagawa ang mas mahabang oras ng trabaho. Lakay ayon pa nga kay Congressman Mark Go, itong author ng bill ng Compressed Work Week Bill, na kapag naisabatas itong panukala na ito ay mas mapabawasan yung traffic dito sa Metro Manila. Lakay? Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Welcome Rotunda. 33 bala ng baril ang natagpuan ng mga otoridad sa loob ng isang balikbayan box sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport noong Sabado. Narito ang ulat ni Joan Nano.
Papaalis na sana patungong Taiwan si Jean Lolita Abad Manipod Robles, 45 anyos, nang madetect sa Gate 2 departure entrance ng Ninoy Aquino Terminal 1 ang mga bala ng baril sa kanyang bagahe. Nakumpiska dito ang 6 na piraso ng bala ng kalibre 38 na nakatago sa loob ng isang green na bote at 27 bala ng kalibre 45 na nakalagay naman sa kahon ng posporo. Isinailalim si Robles sa investigasyon ng PNP Aviation Security Group, ngunit matapos ang ilang oras ay pinayagan rin ito na makabiyahe. Paliwanag ng babae, aksidente niyang nabili ang mga bala na dadalhin niya dapat sa biyahe pa Taiwan. Batay sa bagong panuntunan ng NAIA, hindi nakakasuhan ng mga mahuhulihan ng bala ng baril kung hindi mapapatunayan na may masama silang intensyon sa pagdadala nito. Ang arrangement natin ngayon, pag may nahulihan ho kayo ng bala lang, isa, dalawang, tatlong taon na ilang piraso, nire-record, nire-document lang at pinapalit na yung pasero. It's possible sa same flight nakakalis ho siya. Bukod kay Robles, 5 pang pasahero ang nahulihan rin ng bala ng baril noong Sabado na ayon sa mga ito ay amulet lamang nila. Muli namang nagpaalala ang management ng NAIA sa mga pasahero na huwag nang magdala pa ng bala upang maiwasan na ang abala, lalo't hindi lamang sa Pilipinas ipinagbabawal ang pagdadala nito, kundi maging sa iba pang mga bansa. Huwag sila magdadala ng mga bala dahil bawal yan. Unang-una, hindi lang dito sa atin, sa kanilang mga destination. So, pag nahuli ho sila sa kanilang mga destination, dahil pumasya sa Hong Kong, Singapore, or itong Asian countries, lalo sila mapapahamak at kasi may multa ho ron eh. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nalulugi na rin ang ilang poultry raisers sa Nueva Ecija dahil sa avian flu virus. Ang ulat na yan ibibigay sa atin ni Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Ella, magandang tanghali. Problemado na rin nga ang ilang poultry raisers dito sa Nueva Ecija na naapektuhan ng bird flu virus. Gaya na lamang ni Mang Rogelio Miranda na 15 taon nang nag-aalaga ng itik at supplier ng itlog, hindi pa nakakabawi ng puhunan, ay malaking porsyento na ng kita nila ang nawala dahil hindi sila makapaglabas ng produkto. Ayon kay Mang Rogelio, nasa 2,500 na pirasong itlog ang kanilang average na nakukuha araw-araw mula sa mga alagang itik. Ngunit dahil hindi sila makapagbiyahe ngayon ay sakop sila ng 7-kilometer radius ay ginagawa na lamang muna nilang itlog na maalat ang mga ito. Bunsod nito, mapila ang mga poultry raisers sa pamahalaan na bilisan ang paggawa ng solusyon sa kanilang problema. Samantala, Ella, sinimento naman ang pinaglibigan ng sa higit 70,000 mga itik sa barangay Imbonia sa Nueva Ecija. Matatandaan na inirereklamo ng mga residente ang masangsang na amoy na nanggagaling sa mga ibinaon na patay na manok, itik at pugo. At yan muna ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero live na nag-uulat mula sa Nueva Ecija. Maya Paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sentro ng pagdiriwang ng Science and Technology Week ang Food and Safety at Micro, Small and Medium Enterprises sa Iloilo City. Makakausap natin sa telepono si Vincent Arboleda kaugnay ng balitang yan. Magandang tanghali, Vincent. Babalikan po natin ang ulat ni Vincent Arboleda. Samantala, inilunsad ngayong araw ang Agro Fair Market sa selebrasyon ng Kalibungan Festival, Kidapawan City. Nasa telepono si Raymond Octubre para sa detalye ng ulat na yan. Magandang tanghali, Raymond. Yes, Prima, mayong udto. Ipangunahan ni Senador Cynthia Villar ang ipatgayon ng market sa Kapitolyo Agro Fair karong adlaw diri sa Kidapawan Grandstand. Kini ang isa sa main highlight sa pagsaulog sa Kalibungan Festival sa North Cotabato. Ipakita diri ang nagkalain-laing agricultural products ug food display sa 18 ka mga lungsod, labot niini ang Kidapawan City. Tumong sa Agro Fair nga mapasigarbo ang mga native products gikan sa nagkalain-laing mga munisipalidad. Gawas niini
Aduna pa yung mga events sama sa Fiesta Culinaria, Competition, Musical Street Parade, Co-op Exhibit o Seminar on Food Safety. Magpabiling abli ang maong trade fair hangtod sa Biyernes, September 1. Ikan diri sa Kidapawan City, balik diya sa Studio Prima. Hindi. Maraming salamat, Raymond, mula sa Cotabato City. Samantala, tampok ang mga produkto ng Nueva Ecija sa trade fair sa Cabanatuan City. Nasa telepono si Danny Munar para sa detalye ng ulat. Magandang tanghali, Danny. Magandang tanghali, Prima. Tinangkilik ng mga consumers ang iba't ibang produktong Novo Ecijano na gawa ng mga micro, small and medium enterprise. Sa pagbubukas ng kauna-unahang Novo Ecijano Trade Fair sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija noong Biyernes, nasa 100 iba't ibang produkto, pagkain, dairy products, wood crafts, footwears, beauty products at mga herbal drinks ang tampok dito. Meron ding libreng patikim at libreng take-out sa mga masuswerteng customers. Nagkaroon din ng skills demonstration para sa hand sanitizers, hand-painted barong at handicraft making para sa mga nais matuto nito. Ayon sa Department of Trade and Industry, layo ng trade fair na maipakilala ang mga bagong produktong Pinoy at matulungan ang mga MSMEs na maipromote ang mga produktong Novo Ecijano. Magsasana rin ito para sa kanila sa isasagawang regional trade fair sa susunod na mga buwan. Parang practice sa kanila para malaman natin pag nakabenta dito, say naka 500,000 tayo, meaning meron silang talagang bala na sumama na sa mga regional trade fair. Suportado din sila ng ating pamahalaan sa pagpapaunlad at pagpapalago ng kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pagpapautang sa kanila ng malalaking puhunan. Bukod sa dekalidad at competitive price na produkto, meron na rin ilang mga Novo Ecijano products ang lalakad ng TTI upang makilala sa ibang bansa. Hinihikayat din ng trade fair ang mga kababayan natin na tangkilikin ang mga produktong Novo Ecijano dahil sa ito'y mga dekalidad na produkto at mabibili lamang sa abot kayang halaga. Target ng trade fair na makabenta ng nasa 500,000 piso bago matapos ang trade fair sa August 31, 2017. Back to you dyan, Studio Prima. Maraming salamat, Danny Munar mula sa Nueva Ecija. Samantala, balikan natin ang ulat ni Vincent Arboleda mula sa Iloilo City. Magandang tanghali, Vincent. Yes, maayong hapon, Prima. Formal na pagabuksan ng adlaw ng DOST Region 6 ang Regional Science and Technology Week dito sa Iloilo City. Ang selebasyon mayara tema nga Science for the People, yung nagatuyong ang magamit ang siyensya para sa ikayaayo kag sa umuwad sa pangabuhi sang tao. Para sa masami na nga pagpakita sa mga intensyon halin sa nagdalain-lain nga lugar sa rehiyon, patagan man sa pagsamot ng DOST ang food safety sa mga micro, small and medium enterprises o MSME. Sa pinaagi sa tekstienda, papakita sa mabaligya sa mga MSME ang ilang mga produkto sa publiko. Sa hapon naman pagkahiwaton sa DOST ang isa kapagsililipon kag fellowship para sa mga MSMEs para maipresenta sa mga ini ang mga magkabagko nga teknolohiya kag pamaagi para mas mapaumbod pa nila ang ilang mga negosyo. Kasunod naman nga adlaw igahiwat ang Technology Forum para sa food safety. Samtang magahiwat pa ang forum ang DOST para sa disaster risk reduction and management para madugangan sa kinaalamang publiko para sa mga programa ng gobyerno para mahalungan ang mga tao sa tiempo sang kalamidad. Tagmuna muna ang latest live halin diri sa Iloilo City. Balik sa imo, Prima. Maraming salamat, Vincent Arboleda mula sa Iloilo City. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Frima sa Longga Gloria. Magandang tanghali. Susunod, Mayweather hinding-hindi na magbabalik sa boxing matapos talunin si McGregor sa pamamagitan ng technical knockout at may tala ang 5-0 record na bumura sa record ni Rocky Marciano. Dalawa na italang patay sa pananalasa ng Tropical Storm Harvey sa Texas. Libo-libong residente inilikas na dahil sa matinding pagbaha. At mahigit 300 residente sa isang liblib na barangay sa San Miguel, Bulacan na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Na-outclass ni Floyd Mayweather Jr. si Conor McGregor sa pamamagitan ng 10th round technical knockout sa kanilang sagupan kahapon sa Las Vegas, Nevada. Dahil sa panalo,
nasimento na ni Mayweather ang record na 50 panalo, walang talo na binura sa history book. Ang record ni heavyweight Rocky Marciano 49-0. Matapos ang laban, kaagad na ipinahayag ni Mayweather na ito na ang huli niyang laban at hindi na siya babalik pang muli sa ibabaw ng ring. Ipinakita ng 40-year-old na si Mayweather ang husay niya sa boxing at sa loob ng 10 round ay dinumina ang Irish Mixed Martial Arts star. Tumanggap si Mayweather ng mahigit sa $200 milyong bilang guaranteed prize sa laban kay McGregor. Ang Pilipinas pa rin ang hari ng basketball sa ASEAN region matapos na talunin ng Indonesia para sa pang-12 sunod-sunod na gold medal sa men's basketball sa Southeast Asian Games. Narito ang report ni Maki Libradilla. Naiambag ng Gilas Pilipinas ang ika-18 gintong medalya ng bansa sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia matapos nilang malagpasan ng Indonesia sa scores na 94-55 sa Maba Stadium noong Sabado ng gabi. Sa first quarter pa lamang, binilisan na ng Gilas ang kanilang laro upang maiangat ang lamang sa first half sa scores na 45-27. Sa pahayag ng kanilang head coach na si Jong Uichiko, naging consistent sa paglalaro ang mga ito kahit na malaki na ang kanilang lamang upang masiguro ang kampyonato. Nakuha ni Kiefer Ravena ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa SEA Games ngayong taon, samantalang sina Ray Parks at Kevin Ferrer ay nakapag-uwi ng ika-3 SEA Games medal nila. Ito naman ang unang beses para kina Kobe Paras at Christian Stand Hardinger na makapag-uwi ng ginto sa SEA Games. Sa unang pagkakataon, nakuha ng Philippine Men's Ice Hockey Team ang gintong medalya. Naging scoreless man sa third quarter, hindi nagpatumpik-tumpik si Nico Cadiz upang ibigay ang 5th goal ng koponan, dahilan para manalo sila sa bansang Thailand sa score na 5-4. Binati naman ng Malacanang ang mga atleta sa kanilang ipinakitang performance at hinikayat ang publiko na patuloy na suportahan ng mga ito. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng Pilipinas ang pagiging punong abala sa SEA Games sa 2019. Si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang itinalagang organizing committee chairman nito at sa kanyang naging pahayag, nais nitong idaos ang 30th SEA Games sa Clark, Pampanga at sa mga kalapit na syudad nito tulad ng Bulacan at Zambales. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilang grupo ng mga Pilipino na nakabase sa iba't ibang lugar sa Amerika ang nanawagan ng hustisya para kay Kian Lloyd de los Santos at ibang biktima ng war on drugs ng pamahalaan. Narito ang report ni Jihan Malones. Nagsama-sama ang ilang grupo ng mga Pilipino sa New York bilang pagkondena sa sinapit ni Kian Lloyd de los Santos, ang menor de edad na nasawi sa anti-illegal drugs operation ng mga pulis sa Caloocan City. Para sa mga ito, nakakabahala ang sinapit ng binata. Pwedeng mangyari sa ibang mga anak ng overseas Filipino workers. Isang malaking takot ang nararamdaman namin na ngayon kahit mga kabataan na high school student pwedeng makatay ng polis. Nagpahayag din ng pagkabahala ang ilang mga Pilipino sa Chicago sa nangyayaring patayan sa Pilipinas na inuugnay sa war on drugs ng administrasyon. Giit ng mga ito, hindi ang pagpatay ang susi para matigil ang paglaganap ng ilegal na droga. Bakit nagdadrugs yung mga tao? If the main problem is poverty, address poverty. Fight for better working, fight for more jobs, fight for higher wages. If nakakabahala yung addiction, then fight for rehabilitation centers and healthcare for all. Libreng healthcare kasi it's a human right to have healthcare. Sa harap naman ng konsulada ng Los Angeles, nagtipon-tipon ang National Alliance for Filipino Concerns. Panawagan ng mga ito, tigilan na ang patayan at maging ang war on drugs. Yeah, sobra talaga. There's people being killed in front of schools, in front of stores, in front of their workplaces, being killed in their beds, being killed in dark alleys, people riding on motorcycles and motorbikes in tandem and assassinating people, or even police officers abducting people from their homes and people finding that their loved ones have been killed on the street not long after being arrested. Para sa ilang mga Pilipino dito sa Amerika, ang kanilang pinagsama-samang boses ng paghingi ng hustisya ay hindi lamang para kay Kian,
kundi para sa lahat ng mga biktima ng hindi makatwirang pamamaslang. Jihan Maloles, UNTV News Worldwide. Good afternoon, and for the news abroad. A second person was killed on Saturday as Harvey roared inland, knocking out power to more than 200,000 people and threatening catastrophic flooding. The second fatality was an elderly woman who was killed as she drove through flooded streets on Houston's west side on Saturday night, a Houston police officer said. Authorities have urged residents to stay off the streets of Houston and other southeast Texas cities as rain falling of up to 5 inches per hour flooded roads and major intersections. Harvey is the most powerful storm to hit Texas in more than 50 years. 8 people killed in British motorway crash during holiday weekend. 8 people died when 2 lorries and a minibus collided on one of Britain's main motorways early on Saturday at the start of a busy bank holiday weekend, police said. 4 others were injured in the collision in the southbound lane of the M1 motorway near the English town of Newport Pagnell, 50 miles northeast of London. The minibus was believed to have traveled from the Nottingham area's Thamesay Valley, the police said. 2 men have been arrested on suspicion of causing death by dangerous driving. They are both currently in custody. Meanwhile, Indian authorities have arrested hundreds of people and cancelled more than 300 trains passing through to 2 northern states on Saturday. This after at least 29 people were killed in violent protests following the conviction of a self-styled godman. Gurmeet Ram Rahim Singh, the head of a social welfare and spiritual group, was found guilty on Friday of raping 2 followers in a case dating back to 2002. Supporters rampaged in response, attacking railway stations, petrol stations, and television vans in towns across the northern states of Punjab and Haryana. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Mahigit 300 residente sa liblib na barangay sa San Miguel, Bulacan ang natulungan ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Jerry Galicia. Pagtatanim ng gulay at palay ang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga mahirap nating kababayan dito sa liblib na barangay ng Partida sa San Miguel, Bulacan. Karamihan sa mga ito wala nang kakayang makapunta sa mga doktor kapag may karamdaman dahil sa layo ng ospital at mahal ang gastusin. Kaya naman humiling ang pamahalaang barangay ng medical mission sa UNTV at Members Church of God International para makatulong sa kanilang mga kabarangay. Kaya naman kahit kinailangan pang maglakad ng 2 kilometro, hindi pinalampas ni Aling Maribig Awil ang pagkakataon upang maipa-check up ang 2 anak na may sakit. Ito sa bunso ko po, sa sugat sa ulo. Yung isa naman po yung sa babae ko, yung katarata po sa mata, inborn po. 1 linggo na po ito eh. Ano ko po daw ng bayabas. Maraming salamat po, ang ganito nakatulong po ito sa amin. Mahirap lang po kami. Ang anak naman ni Aling Minerva, 3 araw nang may lagnat, sipon at ubo. Nilalagnat po. Gawa po siguro ng mga panahon lamig, ganyan po. Malaking tulong po yun. Sa tulad po namin walang pambili. Ganun. Sa kabuuan, umabot sa 348 ang napagkalooban ng iba't ibang libreng serbisyo sa isinagawang medical mission ng MCGI at UNTV. Binigyan niya kami ng libreng gamot, libreng salamin. Sa mga pagkain, walang inintindi ang aming barangay. Talagang tinulungan niya kami ng todo-todo at wala kami intinding gastos sa pagdaraos ng medical mission ngayon. Mula sa Bulacan, ako si Jerry Galicia para sa Serbisyong Kasangbahay. Wagi sa August monthly finals ng A Song of Praise ang awiting likha ng isang nurse mula sa Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Longbowen. With an average score of 95.33%, song title, You're All I Need.
composer Jessan May Mirador. Pasok na sa Grand Finals ng A Song of Praise Music Festival ang awiting You're All I Need matapos tanghaling winner ng August Monthly Finals kahapon. Kaya naman naging emosyonal ang composer nito na si Jessan May Mirador. Basta ang saya-saya ko lang po kasi dream come true po talaga. Yung mapasama pa lang yung kanta ko sa album, ang laking bagay na po. And yung makasama ka sa Grand Final, sobrang laking privilege na po yun. Pinagtulungan ni na Jessan at ng kanyang interpreter na si Chris Angelica na mas mapaganda ang awit nang mapili ito sa Producer's Pick episode noong isang linggo. Sobrang ganda ng kanta niya and thank you kasi sobrang open niya sa akin kung anong gusto niyang ipagawa sa akin, sinasabi niya, and of course sinahayaan niya rin akong ilabas kung anong gusto kong i-apply dun sa kanta. Inamin naman ng mga hurado na naging mahirap sa kanila ang pagpili sa mananalo. Kasi sobrang gagaling eh. Hindi mo na alam sino pa talaga ang pipiliin mo. Kasi kayong tatlo ang gagaling. So you know what? Even without the change, it is good. It is really, really good. Pero ito, ay nako. Kala nyo nahirapan ako? Hindi, mali kayo. Hirap na hirap. Dalawa na lamang ang hinihintay na awit para makumpleto ang finalists ng As of Year 6 na maglalaban-laban sa darating na Nobyembre. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali, God bless.